Hello guys, welcome to this video. In this video guys, ipapakita ko po sa inyo kung paano ko po in-applyan si Mega Peso Fast Cash Easy Loan. At nung July 6, 2025 nga guys, tinignan ko muna yung legality niya sa Google Play Store guys. Madadownload siya sa Google Play Store at tinignan ko nga yung kanyang about infos. Sabi nga dito is Mega Peso Fast Cash Easy Loan. Mega Peso Fast Cash Easy Loan is developed by Seymour J. Financing Incorporated, a company licensed by the SEC registration number. At binisit ko nga yung kanyang SEC registration number guys. Oh, nandun nga siya. Under siya ni Seymour J. Financing Incorporated. So, sa Google Play Store nga guys is makikita mo ang kanilang ads na ang sinasabi ay magpapautang daw siya ng 5,000 to 50,000 pesos. Trust builds credit, unlock higher limits with us. Up to 5 minutes, only one valid ID needed. Repay on time to unlock higher limits. No hidden fees, receive the full loan amount. Fast approval and instant payout. Customer support contact via app or email. Safe platform, compliant and trust service. Pasensya na guys, ewan ko ba bakit ganito na naman ako magsalita. So, nung July 7 guys, dinownload ko siya, July 7, 2025. And syempre bago ko dinownload guys, tinignan ko muna, release siya noong March 7, 2025, bago lang. And updated siya noong June 14, 2025 guys. Tinignan ko rin yung mga reviews niya guys, syempre pag 5 star guys, inside job yan. So, wag kayong masyadong magre-rely sa mga 5 star. Doon tayo tumingin guys sa mga 1 star, 2 star, bakit sila nagbigay ng ganun kababang ratings. Meron dito si shout out to Hazel Ann Songlao. Sabi niya, ingat 2 star, ingat po tayo kasi ads lang yung 90 days repayment. Within 15 days mo lang babayaran, one time payment, real talk. Sa 1K na approve, my repayment amounts is 1,495 within 15 days. Sa kalahati agad. Ay, Tagalog na, nahirapan pa magbasa. Sa kalahati agad ang fees and interest, sana makatulong. Wala kasi siya guys, kama, unan, ganon. Ako kasi mahilig ako gumamit ng kama para may post. So, yun lang ba? Para sa dagdag kaalaman nyo guys, habang pinapanood nyo tong video na to, please visit na rin guys yung video description for more informations po and tips po. And ito nga guys, nung binisit ko siya sa Check with SEC website. Nung binisit ko po siya sa bulol po talaga ako sa Tagalog. So, wag na natin patagalin guys. Ganito nga ako nag-apply nung July 7, 2025 kay Mega Peso. Tingnan natin guys kung approve ba ako. At kung paano ko na-approve guys, i-share ko sa inyo ang mga ilang details kung paano ba ako na-approve dito or kung na-reject ba ako. So, pag open mo ng app guys is hingi agad siya ng permission request, privacy agreement. Nag-pop up din guys yung number ng mga SIM cards mo sa phone. And then pipili ka lang ng SIM card na gusto mong gamitin guys sa paggawa ng account kay Mega Peso. And then wait for OTP. Mabilis lang naman si OTP niya guys. Nag-ask siya ng permission to read the notification. So grant lang natin para mabilis. And sabi dito, how much do you need? So doon lang tayo sa 1K guys. Trust builds credit, unlock higher limit with us, 50,000 up to 50,000. So hindi ko na binago guys yung 1K. Kasi kahit naman i-adjust ko to guys, 1K pa rin yung lumalabas. Yeah, so apply now. Makita nyo naman yan guys, pakita ko sa inyo ha. In-adjust ko siya sa gitna, 25. Oo, pwede pala siyang i-adjust. Ayun, 25,500 and then 135 days. Syempre, kung bago ka pa lang mag-a-apply, syempre hindi mo a-applyan yung ganyan kalaki guys. Doon ka na lang muna sa pinakamaliit. So, ang in-applyan ko guys is 1K. Yan, apply now. 1K, 180 days. Apply now. And then, parang, dahil guys, medyo nahirapan akong mag-apply dito guys kasi ewan ko kung sa internet ba. So, kailangan kong umexit. And then, dahil panay loading lang siya guys, panay loading. And then nagpop up itong don't leave, your 10,000 loan offer is waiting. So, clinic ko lang guys yung let me think. And then bumalik ako sa homepage, apply again. Yes guys, nahirapan ako dito. Kasi hindi ko alam guys kasi lagi siyang nagpa-pop up yung
error. So, umexit ako, then bumalik ako, ito na. Yung ano niya, basic information. Fill upan mo na to guys. Loan purpose, business development ang nilagay ko guys. Yan, fill upan nyo na lang po ito. Madali lang naman po siyang fill upan, basta hindi kayo magaya sa akin guys na nag-error siya. Hindi ko talaga alam kung internet problem. So, fill upan nyo to, educational level, residential address, detailed address, total number of previous loan. So, kailangan nyo lang i-figure out guys kasi medyo mahirap na madali yung pag-apply, pag-fill up dito. Kailangan nyo lang guys i-figure out yung pag-i-input ng mga personal information nyo. Number of active loans, ayan, sasubmit nyo yan. Any overdue loans in the last 6 months, total overdue amount. Siyempre, puro 000 ang nilagay ko yan dyan. Puro 000 ang nilagay ko dyan guys. Total overdue day 0. Number of credit cards, number of credit cards, kahit wala akong guys, to be honest, kahit wala akong credit card, nag-choose ako ng 1 sa option. O, tandaan nyo yun guys, kahit wala akong credit card, nag-choose ako ng 1 credit card. Hindi naman nanghihingi ng proof yan na may credit card kayo. And then, email address. And then, etong kulit niya guys, so kailangan mong fill upan yung ano niya, yung total overdue amount. Hindi ka makapag-proceed pag hindi mo fill upan yung total overdue amount. So nilagay ko dito guys is 0 to 1,500. Kahit wala naman akong overdue guys, kasi ano siya mandatory siya Nilagay mo na nga na 0 overdue ka, pero mandatory mong ilagay yung total overdue amount. Ano ba yun? And then, yan, nagbigay ako ng email address. And then, scan mo na yung ID mo guys. Ang ginamit ko guys is postal ID. Meron siya dito guys. Yan, ipakita ko na lang yung mga screenshots ng ID na hinahanap niya guys. Na pwede, yan. And then, pinicturean ko na yung aking postal ID, submit successfully. And then, double check nyo guys yung kanyang auto-detect siya, pero double check nyo pa rin guys kung tama ba yung pagkaka-detect niya sa ID information mo. And then, meron ka pang idadagdag dito yung marital status tsaka number of children. Tsaka sa postal sa ID guys, kulang daw ng number, so ilalagay mo yung letter sa dulo ng number ng kung postal guys yung gagamitin mo. And then yan, birthday. And then face shot. Basic naman na yung face shot guys. Yung face shot niya is talking. May talking guide. Ganun mo daw, galaw-galaw mo daw yung face mo, and then open mouth daw. And then ang kanyang bank information. Pipili ka guys, meron siyang e-wallet, merong bank. So bank ang pinili ko guys. Basta may bank option kasi guys, bank talaga ang pinipili ko. Pag wallet lang ang meron sila, no choice but GCash ang binibigay ko. So ito meron naman siyang bank guys. So bank guys, bank details ang binigay ko. And then i-double check mo guys kung tama yung information ng bank. Kung meron bang kung meron ka bang middle name doon sa bank or wala, pwede mo namang tanggalin yung middle name na lang. And then ito na tayo guys, humihingi siya ng 3 contact information. So nagbigay ako guys ng 3 na 3 fake. Magpakaanis na tayo dito guys. Nagbigay ako guys ng 3 contact information na inactive. Yung mga old ko. Ayoko nang gamitin yung mga old contact numbers na nasa phone book ko guys. Ang binigay ko na lang guys is yung mga old contact number ko na hindi na gumagana. So nagbigay ako ng tatlong contact information. And then work information. Ubus na yung oras. So dito na tayo sa work information guys. Profession, syempre business guys ang nilagay ko, at monthly income para may idea kayo guys. Monthly income na nilagay ko guys is 25k. Ang payroll period na binigay ko guys is twice a month, 5 and 25. Yan. Self-employed ang nilagay ko guys. Business owner. Yan. Papakita ko na lang sa inyo guys, ayan, payroll date. Ang pala dito guys is monthly pala yung nilagay ko guys. Payroll period, monthly pala yung nilagay ko guys, and ang date is 5. So agad-agad guys, congratulations.
You have finished all the certifications. Oh guys, nakinig ba kayong mabuti sa video na to guys, sa mga pinagsasabi ko? Dapat pinakinggan yung mabuti guys, yung mga pinagsasabi ko guys, kasi approve ako guys. So dapat magkaroon kayo ng idea. Hindi ko na ulitin guys ha, para hindi na tayo masyadong obvious. Kung hindi nyo masyadong naintindihan, balikan nyo lang, balikan nyo na lang guys yung video sa umpisa para makapulot kayo ng idea sa akin bakit ako na-approve. So dito na tayo guys sa dami kong ini-scroll dito. Approve na nga ako guys sa 1,000. So reviewin natin yung kanyang details. The 1,000 will be split into one order. Ano daw? Kailangan mo daw applyan yung 1,000 again guys. So the 1,000 will be split into one order. Ito, original loan 1,000, tenor 90 days, interest rate 0.2 day. Totoo ba yun? Service fee 270, terms 3. Outstanding balance, may outstanding balance ka na agad. 1,450. Paano naging first repayment due July 23. So yung araw na to guys is July i-double check niyo nang i-compute guys. Yung araw na in-applyan ko to guys and na-approve agad is July 7, 2025. First repayment due daw kung i-avail ko tong 1K guys is July 23, 2025. And then buti naman guys hindi siya kala ko i-disburse na. Hindi naman siya auto disbursement guys. So syempre hindi ko grinab yun guys. July 7 is and then ang first repayment July 23. 15 days ba yun guys? 15 days ba? And then ang babayaran ko is 1,450. Syempre umexit ako at nag-pop up na naman to. You're just one step away from receiving the loan. Are you sure you want to exit? Panay pop up siya. Congratulations, you have been approved for a new loan 90 days. So yun guys, dahil guys, asan na ba yung calculator ko? Dahil guys, i-calculator natin kasi mahina tayo sa 23 minus 7. 15 days nga guys, 15 days. Sa 15 days guys is meron kang babayaran na overall charge na 450. So it's up to you guys kung halimbawang ita-try nyo to, it's up to you guys kung i-grab nyo tong ganito, 450 agad sa 15 days. And then kung maganda-ganda ka pang borrower guys is syempre hindi ka naman magbabayad sa exact date no. Katulad ko guys, nagbabayad ako 5 or sa ngayon guys is mini-maintain ko sa 3 days before due date na guys, kasi masyado akong lugi guys pag magbabayad ako 7 days, 6 days, 5 days before due date nagbabayad na ako. Syempre sayang din guys, di ba? So that's all guys. It's up to you guys kung kung ito-try nyo to at kung ganun nga kalaki yung overall charges niya like this one guys. Siguro hindi pare-pareho ang pagbibigay nila ng service fee sa lahat ng nag-a-apply na borrower. So kung ganito naman kataas guys, 450, syempre hindi ako nag-grab sa ganito guys. So oobserbahan ko pa guys kung later on is bababa yung kanilang service fee no. So hanggang dito na lang tong video guys. Thanks for watching. Please visit the video description guys para for your awareness na rin, for more information of awareness about this video guys. Pasensya na guys sa pagkabulol ko dahil talagang bulol po ako pagdating sa pagsasalita. Okay guys, hanggang dito na lang. Thanks for watching. See you on my next videos. Ingat po kayo.